Kung may asawa man ako, hindi sa kung sino, kanino, kundi sa'yo lang. Malamig nitong wika na kinalaki na mata ko dahil hinila ko nito sabay sakap ng labi ko. Hindi ako nakareact agad. Kinagat nito ang pang-ibabang labi ko't masakit yon kaya't napawang ang bibig ko. Wala na ako marinig sa paligid kundi ang bilis ng tibok ng puso ko. Nangulila ako sa amoy niya, sa lahat ng sa kanya. Tinitigan ako nito sa mata na kinanunong ko. Napatingin ako sa labi nitong namumula at di pa rin matigil sa pagtambol ng puso ko. Go home. Wika nito at umatras sa akin na kinataka ko. Malamig pa rin ang tingin sa akin at pinasadahan ng buong katawan ko. Maaari ba tayo mag-usap, Vile? Usal ko dahil pag hindi ko masabi sa kanya, baka wala kaming closure na dalawa. At sinabi nito kaninang hindi nito asawa si Jewel. Ako lang aasawahin niya. Follow me. Anito na kinatango ko. Binuksan nito ang pintuan ng kotseng kulay itim. Get in. Your seatbelt. Anito at inilak ko naman. Pinandar nito ang kotse, hindi ko alam kung saan kami patungo, pero ang sarap sa pakiramdam na kasama siya. Ang katawan ko parang nabuhayan. Kung ba sa bulaklak, kung natuyot na, nadiligan at may sigla na makikita o mararamdaman. Ganito ang feeling ko ngayon. Talk, Serafina. Anito sa pagod na paraan. Nakita ko pa ang kawan niyang nakahawak sa chin at nakatingin sa labas. Naka-open ang bintana. Tumigil pala kami sa isang tulay. Napatingin ako sa labas at nagsimulang magsalita. Lahat sinabi ko. Ang nangyari sa tatay ko sa Dubai. Pero lahat sinabi ko parte sa Dubai dahil it's confidential. Pagkatapos nagpapahid ako sa lupa. Umagulhol ako na maalala ang pag-uusap namin ni Papa sa huling hininga nito. I'm sorry. Alam ko ang pagkakamali ko at pinagsisihan ko yon, Vile. Maniwala ka. Hindi ko sinabi sa'yo pero hindi ko pinagsisihang umalis ako at pumunta kay Papa. Napatingin to sa akin at nakita ko ang pagkawala ng kurot noon nito at parang umaliwala sa mukha pero di pa rin nawawala ang emosyon nito sa mata. I will take you home. Anito na ikinatulala ko rito. Wala na rin akong sinabi pa. Masakit dahil wala akong narinig ditong salita. Mas nanaisin ko pang magalit to o magwala sa harapan ko pero kung gantong va na makikita ko na parang wala sa kanya at parang sanay na siya inasasaktan ako. Your address. Anitong kinakuyom ng kamao ko. Dito na lang ako bababa, Vile. Usal ko at napatingin sa labas habang umaandar ng kotse. Alam ko may masasakin pa akong taxi sa kalsadang ito. Pero hindi ito nakinig. Nagpatuloy lang sa pagdadrive. Stop the car, Vile! Sigaw ko na kinatigal ng kotse at tiningnan ako niya na masama. Shut up, Serafina! You want to get out? You are so stubborn. You really want to stay away from me? Nanggagalaiti ang boses nito. Then get out! Anito na kinasikip ng dibdib ko. Bakit ako nasasaktan? Diba ito naman ang gusto ko? Ang lumabas ng kotse nito. Pero bakit pag itong nagsabi nasasaktan ako? Where is the Val that I used to know? It's in my fault why his treatment to me was like this? I think so. Napaurong ako sa gilid ng daan at sa isang streetlight napahinga ng malalim. Napatingin sa langit. Nag-ring ang phone kong bag. Nadala, kaya kinuha ko yon. Wade is calling. Where are you, Mom? I'm on my way home, maybe. Sagot ko at naglakad ng dahan-dahan. Kung sinama mo lang sana ako dyan in the Philippines. I want to see Daddy. Anito na kinatahimik ko. Kumain ka na ba, baby? Yup, Tita Vilma. And I already ate. Si Tita Vilma isa sa personal yaya ni Wade sa Dubai. Baby, what if may iba ng daddy mo? Okay lang, di ba? Daddy mo pa rin naman siya eh. Nangangilid ang luha ko at narinig kong paghinga ni Wade sa kabilang linya. Of course, he is my biological dad. But Mom, papayag ka ba na may iba na si Dad? Hindi ako galit sa kanya dahil wala siyang ginawang masama sa atin. After all, in the end of the day, he is still my dad. Sagot ni Wade sa kabilang linya. Napatulala ako. Napagtanto ko at natanong sa sarili, ayos lang ba sa akin na may iba na si Vile? Nasasaktan ako at mukhang ako talagang mas naapektuhan sa nangyayari ngayon. Sige na, baby. Babalik ako dyan next week, ha? I love you. Yeah, take care, Mom. I miss you na. I miss you too. Mahina lang ang huling sinabi niya, pero sa ilang taon namin pagkasama, parang kausap ko ang batang Wade noon na bibo. Sinilid ko ang cellphone sa bag at nagsimulang maglakad, pero nagulat ako na may bumusina sa gilid ko. Ang kotse ni Vile.
Bakit? Nanginginig ang tuhod ko. Get in. Malamig nitong wika. Magko-commute ako, Vile. Nasa bar daw pa palang kotse ko. Sa suot mong yan, baka hindi ka makaabot sa inyo. Sarkasiko nitong usal na kinakunot ng noo ko at parang napahiya pa ako. Napatingin ako sa suot ko. Nag-aalala ba to sa akin? Tumalikod ako rito at naglakad palayo pero narinig ko ang mura nito at pinaandar na umali ang kotse. Bahala siya dyan. Nakaramdam akong tumigil ang kotse kaya't napatingin ako sa likod ko. Pero nanlaki ang mata ko na makitang masamang tingin ni Vile sa akin papalapit sa gawi ko. Kinabahan ako at tumakbo papalayo sa kanya. Galit na nga talaga siya. Pero nagulat ako nang hiklatin ako nito. Ano ba, Vile? Bitawan mo nga ako? Ibaba mo na ako, Vile. Nahihilo kong wika pero napasigaw ako when he snapped my butt at tinawakan ang legs ko sa paraang ayaw niyang bitawan habang naglalakad papunta sa kotse. Very stubborn, baby. Anito at napatili ako nang ang kamay nito'y nasa pang-upo ko na. Diyos ko, Lord! Pumasok ito sa kotse, tinitigan ako sa paraang ikinaiwas ko talaga. Nilagay niya ako sa passenger seat na parang gamit lang. I am still your boyfriend. Kapag may nangyaring masama sa'yo, sa akin na responsibilidad dahil akong kasama mo ngayon. Seryosong wika nito. Well then, I'm breaking up with you. Usal kong nanginginig ang mga tuhod. Galit akong napatingin sa kanya. Kung ganito naman pala, mabuti pa maghiwalay na lang kami. But to my surprise, he grabbed me. Sobrang lapit ng katawan nito sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko. Nakahawak na ako sa dibdib nito habang hawak nito sa bewang ko. Say that again? Hindi ako makasagot. Nakayuko ako at nagulat at di makapaniwalang may tumulong dugo sa kamay ko. Dahan-dahan ako napatingala sa kanya at di makapaniwalang napatingin sa kanya. Vile? I said. Gulat na gulat ako sa ginawa nito. He just stabbed himself at hindi ko alam kung paano. Dadaling kita sa ospital. Pero hinawakan lang nitong mukha ko. I don't want us breaking apart. If you want to break up with me, then I will just kill myself, Serafina. Bakit mo ba sinaksak ang sarili mo? Gago ka ba? Naiiyak at natakot ako sa ginawa niya. I am serious, baby. Anitong kahit nanginginig ang kamay ko, inawakan ko pa rin ang mukha nito. Bakit ko nga ba sinasaktan ng laking to? May asawa ka na. Kaya nakikipag-break ako sa'yo para malaya na kayong dalawa. Vile naman eh. You are my only wife, Serafina. Hindi naman tayo kasal. I know, but the moment you have my son, you are already mine. Anito't naririnig kong wala nang lamig sa boses nito. Ako na magdadrive. No! Anito at habang pinandar ang kotse, nag-alala ko para dito. Don't you dare say those words again, Serafina. May mas malala pang mangyayari pag sinabi mo yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano si Jewel? Sige nga. Wala kaming relasyon. I am not two-timer. Serafina? Naiinis pa nitong wika. Pero ang sabi nila, asawa mo na raw siya. At naniwala ka naman. Tapos aalis ka na naman nang hindi ako pakikinggan? So, hindi yun totoo? Maniwala ka kung anong paniwalaan mo. Bakit hindi ka nagagalit sa akin ngayon, Vile? What for? Sa pag-alis ko at pagpili kay Papa at sa pagdala kay Wade. Natahimik to saglit. I am mad, Serafina. Not just mad. And I almost gave up. I almost end everything. I almost left, believe me. I almost left and not see the dawn again. Anitong maririnig ang lungkot sa boses nito. What do you mean, Vile? Sa pagkikita namin ni Vile, hindi ko na ito makita ng ilang araw. Wala kaming maayos na communication pa rin kung paano aayusin. Nandito ako ngayon sa flower shop namin. Nakaupo ngayon sa upuan na para sa customer kapag naghihintay. Beshi, te. Yung maganda mong BFF, mamaya na makakarating. Maraming fafa dito sa Intramuros. Mwah! Message ni Jeroff na kinatawa at kinailing ko na lang. Long time no see, stepsister. Umingay ang bell nang may pumasok. At ang sarkasikong wika ni Jewel. Hindi ako masagot at maraming nag-iba dito. Mas gumanda itong lalo at ang layo-layo ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Wow! Hindi mo man lang ba ako na-miss? Malditang wika nito at tumupo sa harap na bahagi ng upuan ko. Pinagigitnaan ng mesang maliit. Baka akong na-miss mong puntahan. Pinuntahan mo pa talaga ako rito, ha?
Maririnig sa boses ko ang pangaasar na lalong kinalawak ng ngiti ni Jewel na siyang kinainit naman ang ulo ko. Inahanap ka kasi ni Dad. It's been years nung wala ka ha? Tapos you're one of the business partners of this successful flower shop. Anito na kinangimi ko. Natatawa ko sa isipan. Yung lolo ko na nga lang yung may mas madami pang alam kaysa sa kanya. Si Daddy, hinahanap ako? Bakit? Nagpunta ba siya kay San Pedro? Ibinalik dito para maging bantay ko? Ano ba si Jewel? Aso? Imbes sawa? Kamusta si Papa? Tanong ko kung nagdadrama ito. Well, patulan na natin. Pagmukain natin siyang engot. He's fine. And masaya kami dahil kami magmamana sa lahat ng ari-arian niya. Hambog na sa amin ito. Napatango ako at napasiklop ng siko. Nakaupo ako ngayon habang kaharap siya. Good for you. Sagot ko na walang pake ko anong sasabihin nito. Manloloko. Akalain mo yon? Pinatulan ka na isang Montgomery? Anito habang nag-open ang bagong topic. Anong ibig nitong sabihin? Di man ako kasing sexy at ganda niya, may puso naman ako. At least, pinatulan ng kagaya ko. Bakit ikaw ba? Sunod-sunuran pa rin? Sarkasiko ko ng wika habang nakangiti na kinainis naman ito. Pinatulan ka kasi nilalandi mo. Nanggagalaiti agad na usal nito. Napabuntong hininga ko. Pero sasagot na sana ako at nagsalita naman to. Nang dahil sa'yo, muntik magpakamatay si Vile kung di lang napigilan. Natulala ako na makita ko ang pangingilid ng luha nito. I was always there. I was there when he was sad. But he's still looking for you. Say your name when he's with me. Galit na wika nito at napahagulhol. So nung nawala ako, si Jewel ang nasa tabi ni Vile? At paano mangyari na muntik na tong mamatay? Tapos ano? Babalik ka ngayon? Babalik ka ngayong maayos na siya? Babalik ka dahil tapos ng treatment niya? How dare you? Sa akin na sanang atensyon niya kung di ka lang bumalik. Hindi ka na lang sana bumalik. Anito at tumayo ng marahas. Tulala lang ako nakatingin kay Jewel na seryoso kong tiningnan. May galit. Sakit. Ano nangyari kay Vile? Nung nawala ako, bakit hindi ko alam to? Siyempre, hindi ko siya tinanong sa mga kaibigan ko nung nasa Dubai ako. He is suffering schizophrenia, psychotic disorders at dahil yun sa'yo. Para akong sinampal sa sinabi nito. Alam ko na illness yon. Nalalambot ang tuhod ko. Umiiling ako at nangingilid ang luha ko sa mga mata. Hayaan mo na kami, Serafina. Kung sasaktan mo lang din si Vile, mas mabuti pang huwag ka na nang magpakita pa. She said between her sobs. This time ramdam ko ang sincerity at totoong nasasaktan siya. At tiningnan ako sa galit nitong mga mata. Kung pwede nga lang na maging ako ikaw. Siguro pag ako minahal ni Vile, hindi ko siya iiwan at sasaktan. So please break up with him. She pleaded while I am in tears. Ayoko nga. Mahal na mahal ko si Vile. Oo, sinabi ko makikipaghiwalay ako sa kanya sa kotse. Pero sa totoo lang, hindi ko naman kaya yun. Ito na lang pinanghahawakan ko sa amin eh. Dahil pag naghiwalay kami nang wala namang koneksyon sa isa't isa, maliban kay Wade dahil anak niya ito. Pero paano kung sa ginawa ko, mas lalo ko palang pinapalala ang sitwasyon ni Vile? Ganon na lang ba kagrabe epekto ko kay Vile nang mawala ako? Gusto kong sakta ng sarili ko. Ang dami nangyayari sa akin. Nawala ng lahat ng sakin, ang pamilya ko, ang sarili ko, ang pride ko. Lumala yung loob ng anak ko sa akin. Pati ba si Vile pakakawalan ko na rin? Nang umalis sa Jewel, napahagulhol na ako. Sa pagkawala ko, may pagkakataon ba na may feelings na si Vile para kay Jewel? May pagkakataon bang napalitan na ako? Kasalanan ko rin. I am so sorry, Vile. I'm so sorry. Napatingin ako sa pintuan dahil bumukas ito. Akala ko si Jewel pa rin pero hindi. It's Vile. Seryoso at may pagtataka sa mata nitong nakatingin sa akin. Gusto ko tong takbuhin at yakapin. He is wearing a white long sleeve at my necktie na blue at my straps na black. A perfect match of slacks and shoes. A million price of watch. Napatingin ako sa mata nito. I can see and feel the coolness of his gray eyes. But I feel safe kahit nakatayo lang siya ilang metro sa akin. May bibilhin ka ba? Yung boses ko parang hiniheles siya at hindi ko yun mapigilan. I'm here to fetch you, he said na pinagtaka ko. Why? Nothing. What time is your out? Mamaya pang 10 a.m. Hinihintay ko pa sila Giraffe dito eh. Nakita ko ang pagtango nito. Napaka-perpekto niyang nilalang. Can I?
He asked and sighed. Of course. Sagot ko at ewan ko ba dahil sa pagsasalita ko para ako nagtatanong sa kanya. Baka makita siya nila Jerof at kung ano pang isipin ng mga yon. Wala pa naman silang alam. Naasiwa tuloy ako at na-conscious ko anong mukha ko ngayon. Ilang araw tong di nagpakita pagkatapos ng engkwentro namin at andito na naman to, parang kabuti. Hindi pa kami bumabalik sa kung ano kami noon. Ang sakin lang, may nag-iba na. Siguro dahil mature na rin kami. Gusto mo ba ng kape? Usal ko sa mahabang katahimikan. Can you make me? Of course naman. Intay ka lang dyan. Sugar or no sugar? No sugar, please. Pumasok ako sa coffee maker at may pinindot doon. Mabilis lang at di pa nga umabot ng ilang minuto, papunta na ako sa kanya dala ang 2 kape. Here's your coffee. Thanks, he said genuinely and a little smirk on his face that made me blush. Tahimik na naman. Nang mapatingin ako sa cellphone ko dahil nag-vibrate iyon. Nilagay ko ang coffee. Hindi naman kami magkaharapan ni Vile pero tama lang na sobrang lapit namin sa isa't isa. B, papunta na kami. See ya! Chat ni Katie sa GC namin. Naka-on pala ang data ko. Okay, reply ko at bigay lang ngiti. Nireact ko muna ng haha ang sticker na sinandito. Bagay sa kanya, mukha talagang sa Jerof eh. Boyfriend? Dinig kong wika ni Val na kinatingin ko rito. Anong boyfriend? Sa pagkakaalala ko, siya lang boyfriend ko. Iiling na sana ako pero narinig ko na ang boses nila Jerof at ang mga kaibigan ko na nasa labas na agad ng flower shop. Ang lalakas kasi ng boses. Nanlaki ang mata ko na tumayo at hinila ang kamay ni Vile. Mabuti nilang nagpadala to sa hila ko. Sa laking tao kasi. Sumunod ka, Vile. Pumasok kami sa loob. Bumungad sa amin iba't ibang buhay na bulaklak. Pagpasok mo kasi para garden na malaki, connected sa farm. Sa laki ng farm at may kataasan ng mirasol na flowers, doon kaming banda. Tumigil ako at nakatalikod pa rin kay Vile. Nagchat ako sa GC ng, B, nauna na akong umuwi ha? Siguro dadaan na lang ako sa exit. Kinakaya mo ba ako? Anito na kinalaki ng mata ko at napatingin kay Vile sa sinabi nito. Ha? Hindi Vile. Gusto ko muna ng tahimik na buhay, walang issue o ano. Bakit mo ko hinila? Malamig nitong wika. Hindi ko pa tapos inumin ang coffee gawa mo? Napatingala ako dahil parang galit talaga to dahil hindi natapos ang kapeng iniinom. E di, gagawa na lang kita ulit. San ba? Nakapumulsa ito at kahit mabango ang bulaklak dito, umaalingasaw pa rin ang bango niya na parang kinaaadikan ko pagkasama ko siya. Mabilis ko siyang hinila at nagtago kami sa dingding dahil pumasok ang mga kaibigan ko. Napahagat ako ng labi dahil kung sana lumabas na kami kanina pa, di na sana ako kinakabahan at madadamay si Vile. What are you doing? Ramdam ko ang kaba sa boses ko, ang panginginig ng tuhod ko at kalamnan ko. Pinasadahan nitong buong katawan ko na palagi nitong ginagawa. Make it clear to you that you belong to me. What do you mean? Namumula na ang pisngi ko. I don't like the way you dress. Maiinis na sana ako pero may pahabol ito. It's too revealing. I want myself to see the sexy side of yours. Only mine. He said softly na ako lang makakarinig. Vile? I will scream. Paranakot ko sa kanya pero kahit anong sabihin hindi ito natinag. Go ahead. But if you'll do, they will know. Anito at napatingin ko nasa nang maingay. Napanunok na ako at hindi nakapagsalita. Bitawan mo ko. Hindi sa ayaw ko. Nanlalambot kasi ako eh. Magkadikit lang naman kami. Pero may bultahe ng kuryente na ako nararamdaman. Para akong sinisilaban sa init. Sa mansyon ng mga Montgomery. Good afternoon, Senyorito Vile. Good afternoon and welcome home, Luna Serra. Ang pagsabi nooy nagulat ako na may confetti at isang maingay na parang nagsiputukan sa loob ng isang torotot. Nay Carmelita? Tumakbo sila sa akin at doon na ako naiyak ng todo dahil niyakap ako ng mga yon. San ka ba nanggaling anak? Napakaganda mong lalo. Namiss kita, alam mo ba yun? Pinag-alala mo ko. Kami. Patawad po, nanay. Umiiyak kong wika at niyakap to. Parang nanay ko na talaga kasi si Nanay Carmelita. Shh! Kung hindi dahil kay senyorito, hindi namin malalamang babalik ka na pala dito. Anito at nakangiti na. Napatingin ako kay Val dahil nung ibig sabihin ni Manang na dito ako ulit titira. May bahay na ako at wala pa sa utak ko na tumira ulit dito. I need my freedom. Sana pumayag si Val doon.
Thank you. Walang tinig kong wika kay Vile habang yakap si Manang at nakita ko kung paano tong umiti kahit saglit lamang iyon. Vile? Usal ko habang dala ang coffee niya. Nasa gazebo kami ng mansyon. Are you mad at me? Yes. Anito na kinatingin ko pero hindi ko ramdam ang totoong nararamdaman nito. Pero ilang araw na mabait ka pa rin sa akin. Natahimik to at uminom ng kape. Pero di na to nagsalita pa. Vile, anong ibig sabihin ni Manang Carmelita kanina? Kung titira ba ako ulit dito? Ayoko, Vile. Alright, if that's what you want, for now, I will let you. Anito. Samantala, Vile, ang sabi mo hahayaan mo ko. May pa I will let you kapang nalalaman. You're not a man of your words. I hate you. Ang akala ko hahayaan ako nito. Pero hindi man lang ako makakalabas ng bahay. Nagbagong isip ko. Anito at nakaramdam ako ng kaba na mag-smirk ito. Tumayo ito at seryoso kong tiningnan. Napatras ako dahil naglalakad na to patungo sa akin ngayon. You think I will let you go, Serafina? Ngayong nandito ka na, dito ka na habang buhay. He said dangerously. Umusbong ang galit ko. If you think this is kidnapping, feel free to feel that. Anito. Huwag kang lumapit. Kung hindi, sisigaw ako. Napabuntong hininga to at tumigal na may nakita kong playfulness sa mata nito. Pakawalan mo ko dito sa bahay mo, Vile. May bahay ako at si Wade. It's your fault. Just face your consequences. Malamig nitong sabi. Dahan-dahan mo bang pinapalabas ang galit mo? Hindi pa nakakalabas, Serafina. Try to provoke me again. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo ko sa katawan. Vile? Nangihina akong wika. And again, he scanned my whole body and gritted his teeth. Nagiigteng ang panga nito na parang galit sa nakikita. I don't want you to dress like that. Napabuntong hininga ito. Palalim ako nitong tinignan na kinakurap ko. Pangit ba? No, but it makes me feel hot, baby. Paos itong sagot na kinalaglag ng pangako. Bastos? At para patong nasiyahan sa naging reaksyon ko.